Taong 1980 nang mangyari ang hindi namin inaasahan ni Mama. Ako nga pala si Antonio. Noong mga panahon na to, buntis si Mama sa bunso kong kapatid na si Ana. Kaya lapitin kami ng aswang. At sakto, wala pa nun si Papa sa bahay. Tangiang naiwan lang ay ako at si Mama. Si Papa kasi ay pumalaot para matustusan ang aming pangangailangan. Lalong-lalo na kay Mama dahil buntis nga ito. Hapon pa lang ay may tila kakaiba ng umaaligid sa bahay. Nakakaramdam na rin si Mama ng pagsakit ng kanyang tiyan. Hanggang sa tuluyan na nga magdilim sa buong paligid. At dito nagsimula ang problema. Sa ibabaw ng aming bubong ay parang may malaking hayop na palakad-lakad. At kasunod nito ang pagtalon sa may likuran ng bahay. Sobra akong natakot. Pero si Mama ay tila alam na ang kanyang gagawin. Maya-maya lang ay kinakalabog na nito ang aming pintuan na tila pa gusto nitong pumasok. Pero hindi nito magawang makapasok dahil sa pangontra na nilagay ni Mama. Hanggang sa may binuksan si Mama na isang sako ng buto ng munggo. Sunod na ginawa ni Mama ay nagpatulong siya sa akin. Wika ni Mama na, "Antonio, tulungan mo nga akong ihagis itong mga buto ng munggo sa may bintana natin para matigil na yung panggugulo ng aswang na yan, kung sino man yan." "Opo Ma, lahat po ba ito ihagis natin sa bintana?" Wika naman ni Mama na, "Hindi, kalahati lang. Sakto na siguro yun para maabutan siya ng umaga. At bukas malalaman natin kung sino yung tao na yan." Kaya ganun nga ang ginawa namin ni Mama. Hinagis namin ng mga buto ng munggo sa may bintana. At nagulat na lang ako dahil biglang tumahimik sa buong paligid. Nawala na rin ang mga ingay at kaluskusan. Kaya sumilip ako sa may siwang ng dingding. Sa aking pagsilip ay hindi ko akalain na mahahagilap ko ang isang tao. Natila abala ito sa pamumulot ng tinapon namin na buto ng munggo kanina. Bukas abangan natin yan, Antonio, kung sino yan, para makilala natin ang aswang na yan. Wika pa sa akin ni Mama. Sa pagsapit ng umaga, ay naabutan pa rin namin ang isang matandang babae na hindi pa rin tapos sa pamumulot ng mga buto ng munggo. Dinungaw ito ni Mama sa bintana at sinabihan ng matandang babae, "Ano manang, hindi ka pa tapos sa pamumulot? Bilisan mo dyan, baka abutan ka ng aking asawa. At panigurado papaslangin ka nun. Gaya nung nauna sa'yo noon." Hindi lang pala ito ang unang beses na nangyari ito. Ngayon lang nasundan ulit. Nangyari na pala ito nung pinagbubuntis ako ni Mama. Subalit yung aswang na nagpunta sa bahay namin nun ay pinaslang ni Papa. Nagmamakaawa ang matanda na nakatingin kay Mama. Napaalisin na daw siya. At alisin na ni Mama ang nilagay niyang sumpa sa buto ng munggo. Nakalimutan ko palang sabihin, si Mama ay anak ng isang mahusay na albularyo. At may tagliring kakayahan ito si Mama para labanan ng mga aswang. Mabuti na lang at napakiusapan si Mama na paalisin na lang yung matanda. Wika ni Mama sa matanda, "Sige manang, pagbibigyan kita ngayon. Pero sa oras na bumalik ka pa dito, ay hindi na ako magdadalawang isip na paslangin ka." Wika naman ng matanda, "Salamat Iha, pangako hindi na ako babalik dito. Hindi ko kasi napigilan ng sarili ko, kaya napadpad ako sa inyo." Maya-maya lang ay merong inusal si Mama na salita na hindi ko naman maintindihan. Tsaka palang nakaalis ang matanda.
Mabuti na lang nakaalis na ito bago pa dumating si Papa.